Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya at dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap kung hindi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sino nga ba ang dakila? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Marami sa atin ang gustong maging una, maging the best sa lahat ng mga bagay, maging number 1 sa trabaho, sa eskwelahan. Marami sa atin ang naghahangad na maungusan ang bawat isa sa lahat. Sa ating ebanghelyo, mababasa natin na maging ang mga alagad ay nakaranas din ito. Sila rin ay naghangad na mauna sa pagiging dakila kumpara sa mga kapwa nila apostoles. Makikita sa ebanghelyo na imbis na pagalitan sila, ginamit ni Jesus ang pagkakataon na yan upang turuan niya ang kanyang mga alagad. Unang bagay na itinuro niya ay ang pagtanggap sa isang bata. Ito ay sumisimbolo sa mga mabababa, sa mga inahamak, mga mahihirap sa lipunan. Sila yung mga taong pagsisilbihan natin, ngunit hindi maaaring gumanti o magbalik nito sa atin. Ang tanong, tinutulungan ba natin ang mga ito? Binibigyan ba natin ng oras ang mga ito? Kung oo, ang sagot mo, kung gayon, maaaring isa ka sa maging dakila sa mata ng Diyos. Pangalawang bagay na itinuro ni Jesus ay ang paggawa ng mga ito sa kanyang pangalan. Tandaan natin na sa paggawa natin ng kabutihan, ito ay dapat ginagawa natin para sa pangalan ng Diyos at para sa kalawalhatian ng pangalan ng Diyos. At hindi ito para sa atin, para sa ating pagiging dakila. Tayo lamang ay mga instrumento at daluyan ng pagmamahal at awa ng Diyos para sa ating lahat. Ang pangalan niya ay dapat nating itatanghal at hindi ang ating pangalan. Harinawa, sa paggawa ng ating kabutihan, ating ituon ang lahat para sa kalawalhatian ng pangalan ng Diyos at hindi upang maging dakila tayo sa mata ng tao. Kapag ating itong ginawa, tayo ay magiging dakila sa mata ng Diyos. Samahan ninyo ko
sa muting panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming tumulong sa mga aba, sa mga hinahamak, sa mga mahihirap, sa mga mababang uri sa lipunan. Tulungan mo kaming magsilbi at maging daluyan ng iyong awa at pagpapala para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen.